Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Isaias, Kabanata 65, talatang 17. Ito ang sinasabi. Ang sabi ni Yahweh, ako ay lilikha ng isang bagong lupa at bagong langit. Ang mga bakas na nakaraan ay ganap ng malilimutan. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kaniyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, naririto ang iyong mga anak upang ikaw ay sambahin sa espiritu at sa katulunghanan sa isang magandang umaga na iyong ibinigay sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa muli mong paggising sa amin. At muli mo kaming binigyan ng buhay at lakas upang kami ay patuloy na humarap sa hamon ng buhay dito sa mundong aming ginagalawan. Dalangin namin na pagpalain mo ang mga anak mo na patuloy na sumusunod sa iyo na may pasasalamat. Dalangin namin na ingatan mo ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga anak, asawa at mga kapamilya, kaibigan sa lahat ng kanilang mga gawain sa buhay. Dalangin namin na pagalingin mo ang mga may karamdaman upang ma-restore ang kanilang lakas na nawala dahil sa karamdaman. Abutin mo, O Diyos, at hawakan mo ang kanilang buhay upang sila, O Diyos, ay gagaling, Panginoon, sa anumang karamdaman. Dalangin ko, O Diyos, na pagalingin mo ang lahat ng nagtitiwala, sumasampalataya sa inyo. Ang karamdaman nila, anuman ang karamdaman, ito man ay diabetes, cancer, high blood, at iba pa. O Lord, patuloy mo silang pagalingin. Kami, O Diyos, ay nagtitiwala sa iyo na ito ay iyong paggalingin sa ngalan ng iyong anak na si Jesucristo na namatay doon sa krus at muling nabuhay. At dahil doon, Panginoon, kami ay iyong pinagaling sa aming mga karamdaman. Salamat, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Amen. Bagong langit at bagong lupa. Sinasabi sa atin sa Isaiah 65:17, sapagkat narito ako'y lumilikha ng mga bagong langit at ng bagong lupa, at ang mga dating bagay ay hindi maalaala o mapaisip man. May ilan na pinagpakahuluganan ang Isaias 65, talatang 17, na pagdating natin sa langit ay wala na tayong maaalala pa sa ating buhay sa lupa. Gayunman, kung babalikan ang sinundang talata, sinasabi na sapagkat ang mga dating kabagabagan ay nalimutan at sapagkat nangakubli sa aking mga mata. Ayon sa Isaias 65, talatang 16. Sinasabi na ang ating malilimutan ay ang ating mga kabagabagan, hindi ang lahat ng ating alaala. Sino man sa lupain ang nais na pagpalain, doon siya humingi sa Diyos na matapat, at sino man ang gustong mangako
sa pangalan ng Diyos na matapat gawin niya ito. Mapapawi na at malilimutan ang hirap ng panahon nagdaan. Ang ating alaala, mga kaibigan, ay lilinisin, tutubusin, pagagalingin at ibabalik. Hindi papawiin. Walang dahilan kung bakit hindi natin tataglayin ang maraming mga alaala ng ating buhay habang nabubuhay pa tayo sa lupa. Ang mga alaalang alisin ay ang mga alaala ng kasalanan. Malinaw po yan, mga kaibigan. Sakit at kalungkutan. Ayon sa pahayag, Kabanata 21, talatang 4. Ito ang sinasabi. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na magkakaroon pa ng mga dalamhati o ng pananambitan man o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. Malinaw na sinasabi sa pahayag 21, talatang 4. May ilang punto sa kwento ni Lazaro at ang lalaking mayaman sa Lucas, Kabanata 16, talatang 11 hanggang 31. May isang lalaking mayaman. Nakadamit siya ng kulay ube at pinong lino. Namumuhay siya sa karangyaan araw-araw. Mayroon doong isang lalaking dukha na ang pangalan ay Lazaro. Siya ay puno ng galis. Inilagay siya sa tarangkahan ng mayaman. Mahigpit niyang hinangad na mabusog mula sa mga mumong na hulog mula sa kapagkainan ng mayamang lalaki. Ngunit maging ang mga aso na lumalapit ay humihimod ng kanyang mga galis. Nangyari nga na ang lalaking dukha ay namatay. Siya ay dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Ang lalaking mayaman ay namatay din at inilibing. Sa Hades siya ay naghihirap. Sa paghihirap niya ay itinanaw niya ang kanyang paningin. Nakita niya sa malayo si Abraham at si Lazaro na nasa kanyang piling. Tumawag siya ng malakas, "Amang Abraham, kahabagan mo ako. Suguin mo si Lazaro upang isawsaw niya ang dulo ng kanyang daliri sa tubig. Ito ay upang mapalamig ang aking dila sapagkat ako ay lubhang nagdurusa sa lagablab ng apoy na ito." Ngunit sinasabi ni Abraham, "Anak, alalahanin mo na sa buong buhay mo, tinanggap mo ng lubos ang mabubuting bagay. Gayon naman si Lazaro ay tumanggap ng mga masasamang bagay. Sa ngayon siya ay inialiw at ikaw ay lubhang nagdurusa." Bukod sa lahat ng mga bagay na ito, sa pagitan namin at sa iyo ay mayroong malaking bangin. Dahil dito, sila na maghahangad na tumawid mula rito patungo sa iyo ay hindi makakatawid. Maging sila na maghahangad tumawid mula riyan patungo sa amin ay hindi makatawid. Sinabi niya, "Kung gayon, hinihiling ko sa iyo, Ama, na suguin mo si Lazaro sa bahay ng aking ama. Ito ay sapagkat ako ay may 5 kapatid na lalaki. Suguin mo siya upang magbabala sa kanila
nang sa gayon ay huwag silang mapunta sa dakong ito ng pagdurusa. Sinabi ni Abraham sa kanya, ang isinulat ni Moises at ng mga propeta ay nasa kanila. Hayaan mong sila ay makinig sa kanila. Sinabi niya, hindi, Amang Abraham. Sila ay magsisisi kapag pupunta sa kanila ang isang nagmula sa mga patay. Sinabi ni Abraham sa kanya, kung hindi nila pakikinggan si Moises at ang mga propeta, hindi nila sila mahihikayat kahit na may isa pang bumangon mula sa mga patay. Nagpapakita na naalala ng mga namatay ang kanilang buhay sa lupa. Hiniling ng mayaman kay Abraham na ipadala si Lazaro sa lupa upang babalaan ang kanyang mga kapatid na lalaki upang huwag silang pumunta. Huwag pumunta sa lugar ng pagdurusa. Naalala niya ang kanyang mga kamag-anak. Kaya't tiyak na naalala din niya ang kanyang sariling buhay dahil hindi niya hiniling na mahango siya sa impyerno o inisip man na baka may pagkakamali kung bakit siya nasa impyerno. Sapat ang kanyang kaalaman tungkol sa kanyang buhay sa lupa at alam niya na nararapat siya sa impyerno. Ngunit walang katibayan na naalala ng mga nasa langit ang kanilang mga paghihirap sa lupa. Ang alaala ng mayaman ay bahagi ng kanyang paghihirap. Kung mayroon mang maalala tayo sa langit, mga kaibigan, ang mga iyon ay mga alaala na magbibigay sa atin ng kagalakan. Manalangin tayo. Marami pong salamat, Panginoon, sa mga salitang aming na pagbubulay-bulayan tungkol sa bagong langit at bagong lupa. Lord, kami po ay nanampalataya na pagdating ng panahon, kami po ay dadalhin mo sa iyong bagong tahanan, ang bagong langit at bagong lupa. Ikaw, Diyos, ang naglikha nito. Ikaw, Diyos, ang siyang alis nito. At ikaw rin ang maglikha ng bagong langit at bagong lupa na aming inaasahan na kami ay pupunta sa iyong kaharian, ang buhay na walang hanggan. Hindi namin, Panginoon, inaasahan na katulad ng isang mayaman na napunta sa Hades. Gusto namin, Panginoon, na kami ay kasama ninyo, kasama ni Abraham, na magsasaya, magpupuri, magluluwalhati sa Panginoong Jesucristo. Panginoon, ipinapanalangin po namin ang mga kapatid namin na naliligaw ng landas. Naway matagpuan nila ang liwanag at tanggapin nila ang inaalok mong pagbabagong buhay para sa kanila. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanag ginawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Amen at amen.